Napansin naman ng ating bida na buhay pa itong si Hyang Nim, kaya kaagad na nitong hinawakan ang damit nito, sabay sinabihan na bakit daw ito nakahandusay sa sahig, at kung nasaan rin daw ang kanyang anak. Nang hindi naman ito sumagot ay kaagad na itong sinampal ng ating bida, at sinabihan na sagutin daw nito ang tanong niya. Ngunit nang sasampalin niya sana ulit ito, ay bigla itong napahinto, dahil may napansin itong sulat sa sahig. Nang lapitan niya naman ito ay ang nakasaad dito, ay humingi ito ng patawad dahil natatakot daw siya. Nang mabasa ito ng ating bida ay nabigla siya dito dahil sulat daw ito ni Minji, saad rin ito na buhay pa ang kanyang anak, dahil akala ng ating bida na patay na ito at tinago lang ng grupo ni Hyang Nim ang bangkay nito. Bigla namang napatanong ang ating bida sa kanyang isipan at may naalala ang ating bida na kung sinong tao daw ang kaugnay sa grupo ni Hyang Nim. Naalala naman nito ang mga tanong sa kanya ng mga ito gaya na lang ni Sangman na kung ang ating bida ba daw ang pinadala ni President Ju, at si Kang Min na napagkamalan siyang si President Ju. Kaya nang naalala niya ito ay napuno ito sa galit dahil ang lahat daw na ito ay pakana ni Ju Kangchan. Pero nagsaad naman ito na ang mas uunahin niya daw muna ngayon ay ang kanyang anak, kaya agad-agad na itong lumabas ng mabilis. Sa paglabas nga ng ating bida ay dinilat na ni Hyang Nim ang mga mata niya dahil nagpapanggap lang itong patay. Tumingin-tingin rin ito sa kanyang likuran kung wala na ba talagang tao. Nang malaman niya na nakaalis na ang ating bida ay agad na itong tumayo sa baymura dahil muntikan na daw siyang mamatay, saad pa nito na kung ano daw ang nangyari kay Kang Min bakit hindi daw siya pinuntahan nito. Bigla namang may umabot sa hawakan ng pintuan, kaya nabahala si Hyang Nim dito. Makikita naman natin kung sino ito ay walang iba kundi ang tauhan ni Hyang Nim na si Burger, pagkatapos nitong tingnan si Hyang Nim sa loob, ay agad na nitong isinara ang pinto. Sa ginawa naman nito ay napasigaw si Hyang Nim, at tinanong si Burger na bakit niya daw ginawa ito sa kanya o dahil ba daw sa nangyari kanina, at sinabihan na huminahon lang daw ito at mag-usap sila. Ngunit minura lang naman siya ni Burger dahil narin sa nangyari kanina. Nang marinig naman ito ni Hyang Nim, ay napatahimik ito dahil ang isang basura daw ay naglakas ng loob na murahin siya. Kaya galit na galit nitong sinabi na trinato niya daw ito ng tama pero pagtataksilan lang daw siya nito dahil lang sa mali niya. Ngunit sa pinagsasabi nito ay nagsaad lang si Burger na hindi niya daw ito hahayaan na makalabas. Nakiusap naman si Hyang Nim dito na buksan na daw nito ang pintuan, at hindi ba daw siya naaawa sa kanya, buksan na daw nito ng mabilis ang pinto dahil darating na daw si President Ju ngayon. Sa sinabi nito ay bahagyang nagdadalawang isip si Burger kung ano ang gagawin niya. Habang patuloy na nagsasalita si Hyang Nim sa loob, ay nagsaad ito na kung dumating daw si President Ju ngayon, ay lahat daw sila ay mamamatay. Kaya galit na galit nitong sumigaw na buksan na daw nito ang pinto, habang sinisipa niya ito. Ngunit sa pagsisipa niya lang sa pinto ay walang nangyari dahil imbis na mabuksan ang pinto ay sumakit pa ang paa niya dahil sa sobrang tigas. Kaya mas lalo pa itong nagalit, ngunit bigla naman itong napahinto dahil bumukas na ang pinto, nang malaman niya rin ito ay napasayaw ito sa saya. Pero ang kasiyahan sa mukha nito ay nag-iba, dahil nakita nito ang mga tauhan ni President Ju. Kaya napamura na lang ito at nagsaad na kung bakit daw andito ang planning director ni President Ju. Ngunit hindi naman ito pinansin ang tanong nito, dahil sinabihan niya ito na ibuka nito ang bibig niya. Nang hindi nito ginawa ang sinabi niya, ay agad na niya itong inatake, kaya tumilapon nito. Nilapitan niya ulit ito at sinabihan niya si Hyang Nim na ang sabi niya sa kanya na ibuka daw nito ang bibig nito. Habang sa kabila naman ang ating bida na mabilis na tumatakbo, at kasabay na isinigaw ang pangalan ni Minji. Napansin naman ito ni Minji, ngunit agad na binaliwala dahil malabo daw na makarating ang kanyang tatay sa ganitong lugar. Napahinto naman pansamantala ang ating bida sa nagtutumpukan ng mga sako, at parang may naiisip ito. Makikita naman natin kung ano ang iniisip nito, ito ay ang umakyat sa taas para madali niyang mahanap si Minji. Pagkatapos makaakyat ay sumigaw ito na kung naririnig daw siya ni Minji ay gumawa daw ito ng ingay. Habang tumatakbo ang ating bida at sumisigaw, ay makikita natin si Minji sa kanyang gilid na umaakyat. Napansin naman kaagad ito ng ating bida, ngunit matagumpay na nakaakyat si Minji. Kaya ang ginawa na lang niya, ay sumigaw sa pamamagitan ng pagtawag nito sa pangalan ni Minji ngunit hindi pa rin siya narinig nito. Pagkatapos makaakyat ni Minji,
ay agad na itong humingi ng tulong sa paparating na sasakyan sa pamamagitan ng pagkaway-kaway nito sa kanyang kamay, at nakiusap na tulungan siya ng mga ito. Napansin naman ito ng dalawa, at napaisip na humihingi ba daw ito ng tulong. Ngunit hindi naman pinansin ng driver ito at agad pang binasa gamit ang sasakyan nito. Sa ginawa nga nito ay hindi makapaniwala si Minji dito. Nang nilampasan nga ito ng driver, ay nagsaad ang girlfriend niya, na kung bakit daw niya ito nilampasan. Nagsaad naman ito na ang mga tao daw ngayon ay scammer kaya wag daw ito basta-basta maniniwala sa mga ganitong bagay, dahil wala na daw tao na mabait ngayon. Sa kabilang banda dali-dali naman na tumakbo ang ating bida at mabilis na tinalunan ang mga birds, makikita rin natin ang kamay nito na nakakapit sa bakal. Habang nagmamadali ito, ay bigla itong napahinto dahil sa kanyang nakita. Sa kabilang banda rin makikita natin na dumudugo ang bibig ni Hyang Nim, at ang dahilan pala nito ay pinagbubunot ng planning director ang mga ngipin nito gamit ang flies. Ngunit hindi pa ito natapos dahil may natira pa sa kanyang mga ngipin, kaya agad na niyang sinunod ang mga ito. Nang mangyari naman ito, ay napasigaw si Hyang Nim sa sobrang sakit, at rinig ito sa labas ng freezer warehouse. Pagkatapos nito, ay sinabihan nito si Hyang Nim na bakit daw niya ginawa ulit ito, dahil binigyan na niya ito ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Bago pa mapunta si Hyang Nim sa ganitong kalagayan, ay sa nakaraan isa lamang siyang empleyado ng construction. At isa siya sa mga taong inuutusan para paalisin ang mga tao, dahil sa mga ilang gawain sa lugar. Ito rin daw ay masipag sa kanyang trabaho kaya gusto siya ng lahat. Pero isang araw tinawag siya ng presidente sa kailaliman ng gabi, sa araw na yun ay hindi niya maintindihan ang sinasabi sa kanya nito, dahil 40 years na daw ang lugar na ito, kaya hindi na daw ito babaguhin. Imbis na baguhin daw nila ito ay ibenta na lang nila para sa pera. Nang malaman din ni Hyang Nim ang balak nito ay nabigla ito, ngunit huli niya naman itong napagtanto, dahil tinulak na siya nito. Habang nahuhulog ito ay akala nito na ang pagtawag sa kanya ay ang pagkakataon na ma-promote. Sa susunod na araw, sa mabuting palad ay nakaligtas siya sa trahedyang iyon, at nasa hospital nagpapagaling. Pagkatapos niyang gumaling ay agad na niyang pinuntahan ang tumulak sa kanya sa building, at agad na pinatay. At sa mga oras na yun siya ay naging boss, ilang araw lang ay may biglang tumawag sa kanya, at nagulat siya dito dahil gustong makipagkita sa kanya ang presidente. Pagkatapos ng tawag na yun ay kaagad na rin na nagkita ang mga ito, at ito ang kauna-unahang pagkikita nila President Ju at Hyang Nim. Sa pagkikita nga rin ng mga ito, ay nagsaad ang presidente na ang tao pala daw na ito ang gustong pumatay sa kanya. At sa isip naman ni Hyang Nim ay kung paano niya papatayin ang presidente sa araw na yun, dahil yun lang ang tumatakbo sa kanyang isipan sa mga oras na yun. Nagsalita naman ang presidente na kung ayaw ba daw nito na makinig sa kanyang mga salita, nagsaad naman si Hyang Nim na hindi niya daw kailangan pakinggan ang mga salita nito. Sa sinabi naman nito, ay nagalit naman ang planning director ni President Ju, buti na lang inawat niya ito. Sa ginawang aksyon naman ng planning director, ay kaagad naman na naghanda ang tauhan ni Hyang Nim. Bago pa man na may mangyari sa kanilang mga grupo, ay nagsalita si President Ju na kung taga-bukid ba daw si Hyang Nim. Kung taga-bukid daw ito, ay pareho daw sila. Saad rin ito na may alaga rin daw siya na malaking aso sa kanyang bakuran, at ito daw ay isang mabangis na aso. Pero alam ba daw nito paano mag-alaga ng mabangis na hayop galing sa bukid? Nagsaad naman si Hyang Nim na kung ano daw ang dala ng mga ito. Dahil nakita nito ang tauhan ni President Ju na may dala itong maliit na palayok. Ngunit makikita naman natin dito na ang kasamahan nito ay wala ng mga buhay, at ang ibang mga ngipin ni Hyang Nim ay nasa lapag na. Pagkatapos rin siyang pakainin ng mainit na patatas, ay nagsaad ito habang nakaluhod, ay gagawin niya daw ang lahat. Kahit pa maging aso ng presidente, basta itigil na daw nila ito. Sa araw din daw na yun ay mabubuhay siya na parang aso, kung uutusan daw siya ng presidente na tumahol, ay gagawin niya daw ito. At yun ang kwento ni Hyang Nim sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan nagsaad ang planning director na may katanugan daw si President Ju sa kanya, ito ay kung gagawin daw nito ang ginawa nito sa nakaraan ay may mangyayari daw sa kanya. At alam ba daw nito kung bakit buhay pa ito ngayon? Ito ay dahil may pakinabang pa ito kay President Ju. Natatawa namang sinabihan ni Hyang Nim ang planning director na kung bibigyan pa daw siya nito ng isa pang pagkakataon, ay ano daw ang gusto nito na gawin niya.
Seryoso naman siyang nilapitan ng planning director at sinabihan siya na ang gagawin niya daw ngayon ay ang pagkidnap sa isang high school student na babae, pagkatapos lumayo daw ito sa mga politiko. Tumawa lang naman si Hyang Nim sa sinabi nito, at nagsaad na matalino daw talaga ang planning director dahil naplano na nito ang lahat. Pahabol niya rin na may makakalaban rin daw siyang taong baliw sa mga oras na ito. Pagkatapos ay humingi ito ng sigarilyo, saad din ito na iba daw ang sarap ng sigarilyo ngayon o dahil ba daw sa ulan. Sabay tawag sa planning director at tinanong kung alam ba daw nito ang lasa ng isang buhay. Nagsaad naman ang planning director na matamis daw ito at mapait. Nagsaad naman si Hyang Nim na mali daw ito, dahil para lang daw yun sa babae, habang ang buhay naman ng isang lalaki ay gaya ng lasa ng dugo. Nabigla naman si planning director, dahil hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Hyang Nim. Nagsaad naman ang kalbo na kasama ng planning director na si Hyang Nim daw ay nagbabalak na magpakamatay. Kaya agad-agad na ng kalbo na hinawakan ang mukha ni Hyang Nim, saad pa nito sa planning director na kung ano daw ang gagawin nila ngayon. Habang naghihingalo si Hyang Nim ay nagsaad ito na ang napatay daw ng anak ni President Ju ay buhay pa, at kasalukuyan rin daw itong hinahabol ng ama nito sa ngayon. Sa sinabi naman nito ay agad na nagalit ang planning director kaya agad na itong umatake. Ang kalbo naman na nakakita nito ay napapikit dahil sa nangyari, pagkatapos makikita natin ang nakahandusay na katawan ni Hyang Nim na wala ng buhay. Pagkatapos binawian ng hininga si Hyang Nim ng planning director, ay tinawag nito ang kalbo, sinabihan na hanapin daw nito ang anak ng ating bida, at imbestigahan rin daw ng mga ito ang ating bida. Sa kabilang banda naman nagulat ang ating bida, dahil nang makarating ito sa kinaroroonan ni Minji ay wala na ito. Makikita naman natin dito si Minji, at nagpapasalamat ito dahil pinasakay daw siya ng mga ito. Sa kabilang banda rin ay nagpadala ng mensahe ang planning director na buhay pa ang anak ng ating bida kaya hanapin daw nila ito. Dumating rin ang kasamahan nito at nagsaad na hindi rin daw nila nakita ang ating bida. Nag-alala ring sabi ng kalbo na hindi daw sinasagot ng presidente ang tawag nila. At ang tracking device rin na nakalagay sa sasakyan ng mga ito ay hindi na naka-on, kaya alala nitong sabi na sa tingin niya daw ay nagkaroon ang mga ito ng problema. Nagsalita naman si Team Leader Han at tinawag niya si President Ju, dahil sa buong pagtatrabaho niya daw kay President Ju, ay lahat daw ng mga bagay na nangyayari ay naayon sa plano nito. Sa tanong naman ni Team Leader Han ay tumahimik lang ito, pagkatapos ay bamulong na gaya daw ng sabi niya ay mangyayari ito. Dito makikita natin si Minji na ang nasakyan pala nito ay ang mismong sasakyan kung nasaan nakasakay si President Ju, habang mahimbing itong natutulog. Pagkatapos tinawag ni President Ju si Team Leader Han, dahil inutusan niya ito na linisan niya daw ito pagkatapos dalhin sa kanyang kwarto. Habang ang ating bida naman ay nagalit dahil hindi niya naabutan ang kanyang anak, kaya nagsaad ito na dapat wala siyang aksayahin na oras dahil baka mawala pa daw sa kanya ang kanyang anak ng tuluyan. Kaya agad na itong may tinawagan sa kanyang telepono, at nagsaad na siya daw ito, napatawag daw siya sa kanya dahil may kailangan siya, tugon naman ang kausap nito na kung ano daw ang kailangan nito. Nagsaad naman ang ating bida na kung tama ba daw siya na ang lisensya niya sa pagpatay ay valid pa. Pagkatapos mag-usap ng ang ating bida mula sa telepono nito ay mabilis na itong tumakbo habang maulan pa rin. At kasabay na nagsaad na ang lisensya daw sa pagpatay ay binibigay sa isang tao ng isang bansa para exempted ang mga ito bilang mamamatay tao. Habang tumatakbo ang ating bida ay tinawag ito ni Sung Hanso gamit ang motorsiklo. Pagkatapos makasakay nito, ay tinanong ito ni Sung Hanso na kung ano daw ang nangyari sa lakad niya. Masaya namang sumagot ang ating bida na na-confirm niya na daw nabuhay pa ang kanyang anak. Nagsaad naman si Sung Hanso na naiintindihan niya daw ito. Pero ngayon daw ay dapat na silang makaalis sa lugar na ito dahil may paparating na bagyo. Makikita naman natin dito ang isang matabang tao na nakahubad, habang pinapaligiran ito ng ilang mga tao. Pinakita naman ang mukha nito at nalaman natin na si Director Kang pala ito kasama ang kanyang mga tauhan, saad rin ng tauhan nito na natagpuan daw nila ang mga gamit ni Director Kang. Tinanong naman ni Director ang mga ito na kung saan ang mga ito nahanap ang mga gamit niya. Sumagot naman nito na nahanap daw nila ang mga gamit nito sa matanda dahil nakuha daw ng matanda ang gamit nito sa pamamagitan ng pag-swap sa kanyang motor sa taong nakasuot ng naka-taekwondo uniform. At nag-iwan rin daw ito ng sulat na tatakpan niya daw ang kulang sa pamamagitan ng pagpapaayos gamit ang wallet ni Director Kang.
Nang marinig naman ito ni Director Kang ay agad na kumulo ito sa galit dahil ninakaw daw ni Sang Hanso ang gamit niya pagkatapos ginamit pa ang natitira niyang pera sa pag-swap sa motor. At ang ikinagalit pa nito ay kung bakit nagre-relax lang daw ang mga tauhan niya habang tinatakbuhan sila ni Sang Hanso. Nang hindi na nito napigilan ang galit nito ay nagwala na ito sa pamamagitan ng pag-atake sa sasakyan. Pahabol rin itong sinabihan ng mga tauhan niya na hanapin daw nila si Sang Hanso ngayon at hulihin kahit anong mangyari. Sa isang tahimik na bahay, sa loob nito ay may isang taong naliligo. Pagkatapos nitong maligo ay agad na lumabas, sa paglabas naman nito ay agad siyang tinawag ng kanyang tauhan sa kanyang pangalan na President Ju at sinabihan na pinaalam niya daw kay Chief Nam o Planning Director ni President Ju sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Nang sinabi rin daw niya ito kay Chief Nam ay nagsaad ito na lilinisin niya daw muna ang freezer warehouse bago daw siya pumunta sa villa kung nasaan sila. Tinanong naman ni President Ju ang tauhan niya pa tungkol kay Minji, saad naman ng tauhan nito na sinabihan niya na daw ito na maligo ito at maghanda. Pagkatapos nito ay agad nang dinala ng tauhan ni President Ju si Minji sa kanya. Nagsalita naman si President Ju na may pag-uusapan daw sila ni Minji kaya inutusan nito ang kanyang katulong na manatili muna daw ito sa labas. Sa utos naman nito ay kaagad itong sumang-ayon. Nang makalabas na ito, ay sinabihan nito si Minji kung okay lang ba daw ito, dahil hula niya daw ay maraming bagay ang nangyari sa kanya, dahil nung nakasakay daw ito sa kanilang sasakyan ay agad itong nakatulog. Sumagot naman si Minji na ang kanyang alaala daw tungkol dyan ay nawala. Dahil nung nagising daw siya ay nasa freezer warehouse na daw siya. Tanong naman ni President Ju na kung wala daw itong matandaan dahil nang matauhan daw ito nasa freezer warehouse na daw ito. Sinagot naman ito ni Minji ng oo habang pinagpawisan. Pagkatapos tinanong siya ulit ni President Ju na kung may naaalala ba daw ito na kahit ano sa nangyari kahapon. Sumagot naman si Minji ng oo dahil wala daw siyang matandaan kahit ano. Napangiti naman si President Ju sa sagot nito. At kaagad na tinanong pa siya na kung ganun daw ay ano daw ang nangyari sa loob ng freezer warehouse. Sumagot naman si Minji na may nakita daw siyang isang tao, ang tao rin daw na ito ay may balbas. Nagsaad naman si President Ju na kung ano daw ang pinag-usapan ng mga ito, sumagot naman ulit si Minji na wala daw, dahil nung nakita niya daw na may hawak itong kutsilyo ay kaagad na siyang tumakbo. Iniba naman ni President Ju ang tanong niya kay Minji, ito ay kung malapit ba daw sila ni Harry sa paaralan. Nagsaad naman si Minji na hindi daw sila ganoon kalapit ni Harry dahil hindi daw niya maintindihan ang ugali nito. Sumang-ayon naman si President Ju sa sinabi nito dahil alam niya daw ang ugali ng kanyang anak. Pero ito daw ay mabuting bata, kasabay rin itong nakiusap kay Minji na huwag daw nitong masyadong saktan ang kanyang anak. Sinagot naman ito ng oo ni Minji at ang nasa isip nito ay tinapos na daw niya ang pagkukumpara sa tatay niya sa iba dahil ang kanyang tatay daw ay kahit kailan hindi magiging interesado sa kanya. Sa pag-iisip nga niya sa kanyang tatay ay napatanong na rin siya kay President Ju na hula niya daw ay sobrang mahal nito ang anak nitong si Harry. Sa tanong naman nito ay agad siyang sinagot ni President Ju na sobrang mahal niya daw talaga ang kanyang anak na si Harry. Dahil ito lang daw ang nag-iisa niyang anak, tanong naman ulit ni Minji dito na kung gaano daw ni President Ju kamahal si Harry. Sa tanong naman nito ay bahagyang napaisip ito. Pagkatapos nagsaad na ang pagmamahal niya daw kay Harry ay kung ano ang makakaya niya para pagtakpan ang lahat na mangyayari. Nang marinig naman ito ni Minji ay nagulat ito habang pinagpawisan dahil sa takot.